bakit laging nagkakaroon ng trip-off dito sa atin sa San Jose Occidental, Mindoro, silang bahagi ng ating bayan. Tara, alamin natin dito sa Occidental Mindoro Electric Cooperative. Tara, pasukin natin. Okay, so may ginawa po kayo ang inyong tanggapan ng Umeco ay may ginawa pong mga maintenance nitong mga nakaraan araw. Ano po yon? Yung 3 araw na yun? Bali po, yung maintenance po talaga, ang nag-request is si Planta. So meron po sila sa substation nila sa Pulanlupa na maintenance. Ngayon po, sinabayan lang po ng Umeco para abang nag-aayos sila, nag-aayos na rin kami. So ang amin pong ginawa na maintenance sa Umeco, sa part po namin, is yung sa Labangan, na sa linya po nung transmission line from Magbay to Labangan Substation na ating bagong substation po. Then, yung sa may Pulanlupa, may ginawa po ang maintenance natin doon na feeder metering para po sa mga feeders natin, masukat po natin yung mga feeder losses. Then, yung meron din pong mga in-insert na poste sa North Feeder. Yun po yung mga mahabang linya na pinaiksi po natin. So, ibig sabihin yun, habang nagbe-maintenance, yung OMCPC, Yes po. sinabayan nyo na. Yes po. Para, kumbaga sabi, 2 birds in 1 stone. Yes po. Kasi kaysa wala naman kayong gagawin, ano? So, ganun palang ginagawa nyo. Once may maintenance, ay sinasabayan ninyo ng, ng paggawa. Paggawa po. Para po yung interruption, hindi po yung isang lang po, talaga. Hindi sayang, ano? Hindi sayang po. Hindi sayang yung oras, ano? Ang purpose ba nitong, di ba, ang layunin nitong sa may natin, sa may Labangan, yung katatapos lang na station ninyo, ay purposely para po ay bumaba o maalis yung tinatawag natin under voltage. Yes po. Kasi may mga lugar po na nakakaranas ng under voltage. So, yun po yung isang sagot para gumanda po yung voltahe, yung quality ng power po. So, ibig sabihin, pagka mawawala na yung mga tinatawag nagtitrift off na na ganyan. Yes po. Pero as of now po, hindi pa rin siya umaanda dahil may mga requirements. Hindi pa rin po. Bakit? May mga requirements pa po kaming inaayos sa Napocor, sa Transco. Kaya, yun, bago po siya umanda. So, sa ngayon, naka-standby pa lang itong sa Labangan? Yes po. So, hindi pa siya operational? Hindi pa po siya operational. Yun. Kasi akala kasi ng mga tao kasi, ng mga, siyempre, mga nakikita, no? Engineer, ay alam mo naman, ay sabi nila operation na. So, sa Makatwid, wala pa pala, no? To make it clear, hindi pa operation. Hindi pa po siya operation. Wala pa po siyang operation ngayon. Kailan pa magkaroon yan, magkakaroon ng operation, actually? Once po na maibigay na namin yung mga requirements na hinihingi po ng mga agencies na yun, katulad po ng Napocor at Transco, pwede na po tayo mag-operate. So, matatagalan pa ba yan? Approximately? Kung ano po, sana po, next month, sana. Okay. So, pag next month, hindi na natin mararanasan yung under voltage? Yes po. Pero po sa ngayon, kung ganito po yung ating weather, malamig-lamig naman po. Yung paggamit po ng ating mga appliances, hindi naman po masyado. So, yung voltahe po ay ayos pa naman po ngayon. Nakakatulong kasi itong yung lamig ng lamig, yes po. Yun. Kasi, hindi po sabay-sabay gumagamit ngayon kasi nga, yung mga nag-aircon, kaya patay nila pag mainit. Ganun po. Okay. Yung nga, no? Kapag naka-aircon ka, dahil mainit, pero dahil malamig, nga naman. Ganun po. Parang kami rin, kagabi, hindi na makapag-iron, malamig eh. Yun. So, ito ngayon, nakakaranas po tayo ng mga ilang pag-trip off, no? Mga ilang araw na. Siguro, nung mga nakaraan, parang ang trip off ay parang nasa 4 o 5, no? Ang nararanasan nila. Tapos, pag trip off, all of a sudden, siguro mga 5 minutes ay nare-restore ulit. Tapos, pagdating na naman ng ilang oras, trip off na naman. Ano po ang nagiging dahilan nito? Ganito po ang proseso kasi para po mas maganda. Pag po nag-trip ang isang linya, iti-testing po yun ulit na ipasok. Ngayon, kapag po siya ay pumasok, ibig sabihin, may dumampi lang na, kunyari, puno,
or may pumunta lang po na animal dun sa kung anong mga ibon po o ganon. Tapos nawala na po yung connection, yung contact niya. So magkakailaw po ulit. So ngayon po, may mga pagkakataon po na pag umon po siya, tapos humahangin po ulit, pag nag-touch po ulit siya dun sa linya na yon, magti-trip na naman po siya. So ngayon ko po, pag mga halos 3 trip na, ito-troubleshoot na po ng lineman yon. Titingnan po nila kung ano po yung cost na yon, kung yung mismong may puno po bang sumasabit, or may nakadikit na patay na hayop, na kuryente. So, depende po kung ano yung magiging cost nung na yon. So, pag nakita naman po yon, ang gagawin, isa-sectionalize yun, i-isolate yung part na yon, then, saka papaanda rin po ulit yung buong yung part lang po na may problema, yun lang po yung aayusin. Kasi ang sabi nila, konting ulan na, biglang bumuhos ang ulan, trip up agad, gano'n. Ayun po, kasi po, pag umuulan, tapos minsan may hangin na kasama, natatamaan. Natatamaan siya. Di ba nagkakaroon kayo ng mga line clearing po. Clearing ba yun? Yes po, meron naman pong line clearing. Ando lang po, may mga part pa rin po na mabilis po lumaki yung mga puno. So, hindi po kasi, ang line clearing po namin, meron pa kaming kinokontrata, meron din po kami sa sarili namin. So, yung sa sarili po namin, isang team lang po siya dito sa Then, yung may mga kinokontrata kami, mga feeder, mga lateral lang lines po yung mga halos ginagalaw nila. So, hindi po kasi, malaki po kasi yung coverage, kaya hindi pa po lahat halos nakiklear. So, pag habang kiniklearing niya po yung ibang lugar, kung ito tapos na to po may ulan, tutubo na naman po yun. So, ganun po siya. Wala ba kayo yung tinatawag na halimbawa yung consumers concern o yung mga konsumidor natin, halimbawa, dito marami ng puno o natatamaan na yung linya tapos napapaluputan na ng mga kung ano-anong mga bagging yung linya ninyo. Wala ba kayong hotline na pwedeng tumawag yung konsumidor para, sir, paki-asikaso ito. Meron po ba? Meron naman po. Sa Facebook, nakalagay naman po doon yung hotline sa Omeco IEC. So, pwede po tayong mag-report doon na kung may nakita pa kayong linya na may madumi na may mga puno na sumasabit, pwede pong i-report po. Meron kasi yung ito, bibigyan ko lang ng sample lang. Although na maraming issues din itong Prime Water, meron silang Facebook page doon sa kanilang messenger, ipopost mo lang sa messenger nila, ito, meron kami problema rito, pipicturan or bibideo. Di ba yung messenger, meron niyang parang 30 seconds sa video or 60 seconds video, di ba? Yes po. O para makita agad kung wala ba kayong ganon? As of now po, ang pagkakaano ko po sa information, kasi ang information ko sa MSD, may mga nagsisend naman pong mga video, picture dun sa Messenger. So yun po, pag na-receive po nila, pinapadala po nila. Pinaforward agad yes, ito. Yun po. Okay, so nasa iyo po ang pagkakataon ng engineer dahil marami pa kayong gagawin. Talagang busy-busy kayo. Po. Nasa inyo po ang pagkakataon na rest assured sa ating mga konsumidor na ngayon ay talagang naiinis at nabubisit, no? Talaga naman. Ayaw ko magano. Kayo na po ang magpaliwanag sa kanila. Okay po. Yun po, yun pong mga linya po natin, kasi po, prone po talaga sa mga puno kasi po tayo. So, may mga puno po talaga. So, yun po, ginagawa naman po lahat ng Umeco para linisin yung mga linya na yon. So, lahat po ng mga nagkontrata na rin kami ng mga mag-clear, tapos meron po rin kami sariling clearing. So, yun po, ginagawa naman po lahat ng Umeco para malinis ang linya, para maging maayos po yung kanyang serbisyo. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you po. Maraming salamat. Yan po ang kabuong detalye ng impormasyon na ating nakalap ngayon. Maraming salamat po. Patuloy lang po kayong sumubaybay dito sa ating Marraro at your service.